Ubo man. Ha? Ubo. Hello mga kalab! Ayan, welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon mga kalab ay ipagpapatuloy po ang paggawa po ng aming bahay kubo. Dahil meron na pong mga kahoy. Yes, at ang kahoy na yan ay galing po sa fish pan po nila Kuya PG. O diba? So sa ngayon mga kalab, dahil medyo nanghihinayang kami, diba? Kasi yung kahoy kasi na nakuha ngayon nila Francis ay sobrang malalaki po siya. So napag-isipan ni Francis na sana yun na lang din yung ginawang haligi namin. Pero okay lang kasi 'di ba meron na yan, hindi na siya pwedeng kunin. Nung una talaga pinagpili namin talaga mga kalab na doon kami la Kuya PG manguha. Pero low tide kasi yung panahon na yun. Kaya doon na lang kami nila Mama Bibi mga kalab. Kasi kahit na low tide pa siya, pwede pa siyang sasagwain, di ba? Kaya ngayon mga kalab, as you can see, yung mga kahoy na nakuha po nila Francis ay sobrang laki po, mahaba. At syempre, tuwid na tuwid. At may kasama po yang mga kawayan po, bamboo tree. So pasensya, hindi kami nakapag-vlog kanina dahil sobrang ulan talaga. So sila Francis na lang yung kumuha at hindi na ako sumama kasi diba sobrang lakas talaga ng ulan. At sa ngayon, super swerte namin ngayon. Meron din po kaming vlog na renovate po yung aming dike dahil talagang medyo may mga dike na talagang sobrang nipis. So yan, abangan nyo po sa next vlog. So hindi natin i-mix yung vlog natin para hindi kayo malito. Kaya ngayon mga kalab ay tingnan nyo na po yung ating vlog sa paggawa ng bahay kubo. So ayan, sinimula na po ni Francis ang pagbukod po ng bahay. So ayun po yung update natin. So I'm sure hindi naman talaga kayo tumingin sa vlog namin kahapon, no? So ito na lang mga kalab, i-update na lang namin kayo. So as of now, ayun na po yung naano ni Francis. Oh, di ba? At syempre, wag kayong magbasya kung bakit ganyan kasi 'di ba? Hindi naman po kami magagaling na manggagawa ng bahay. So ito ay bahay kubo. So kahit na bahay kubo, talagang ginagawa pa din ang best para mas gumanda. At ang kahoy na to ay pagatpat. So pagatpat po ang tawag dito sa amin yung kahoy. Pero ewan ko po sa Tagalog o baka may alam diyan. So i-comment niyo diyan kung ano ang kahoy na to, kung ano ba sa Tagalog or kung ano ba ang tawag diyan sa inyo, o di ba? Dito mayroon silang nakuhang kahoy na sobrang laki talaga. Ayan malaki. Tapos madami siya. So ano yung mga ganyan ba't may mga maliliit? Para saan yan? Pangkatsaw, panglagay, para ilalagay yan sa paglalagyan ng bubong. O like pag gumawa ng nipa, no? So ito pala mga kalab, merong mga maliliit na so yan po ay ilalagay po sa medyo taas po sa bubong. Ayan, kinukuha po ni Francis ay yung mga kahoy para kasi dito kasi mga kalab talagang may mga di ba? Tignan nyo, medyo may hindi matuwid, pero wag kayo mag-alala kasi magagawan po yan ng paraan. Ayan, para saan? Maganda sana yan, Bino, kung yan yung Bino? Oo. Bakod maganda, tignan nyo mga kalab yung nakuha ni Francis. Bakod. Ang bigat. Ayun sa puo ka. Diba? Ayun sa puo ka. Kaya kung anong manak ka nang itong dukdukon pa manak siya. Dukon ok. Dukdukon pa manak. Ito ba para nauno? Para mulubong yun. Banta, apil ka? Kasi apil. Apil ka, kuhan do. Ano, handok? Kasi handok. Iyan na ba doot? Oo. Handok namin to, handok. Alsa. 1, 2, 3, go. Ginuko. Ano na, Bi? Hawa, Bi? At ba? Grabe, sobrang bigat mga kalab. Uy! Hawa, Bi. Sundang,
Grabe, sobrang bigat po ng kahoy. Talagang hindi talaga madali ang pagkukonstruction. Kaya sa mga may ama dyan na construction worker, mga kuya, kapatid na lalaki, ipaproud nyo yan kasi hindi naman dapat yan dinadaon yung mga taong ganyan. Kasi hindi sila magkakaroon ng magandang bahay kung hindi dahil sa mga construction work. Dapat i-proud natin yung mga construction worker dahil isa din po sila sa mga sumisika para makapagtayo po ng silungan po ng mga pamilya. Talagang nakaka-proud po yung mga construction worker. So kayo na ang masisipag talaga. Yung maliit naman na linagyan natin na pang mismong babag talaga makalab, yung pangtong talaga ay linagyan ko na ulit makalab yung malaki talaga para sure na hindi talaga mahugmak. Yan eh. Taas ha. Yan eh. Bikas tidak asa uy. Diri ah. Oh. Ayaw, wala sige sa pa. Gawas dan. Ito ba? Wala rin. Ilang kita ko ano yung balalong ram ni. Ilang ang kumbay sa mga. Ito na. So ngayon mga kalabay, umuulan na naman, Diyos ko. Umuulan na naman, lumakas na naman po yung ulan. Hindi kami nakadala ng payong kasi akala namin okay na yung panahon. Pero biglang umulan. Kaya medyo ayan po yung natapos mga kalab. Nilagyan po ng dalawang ano doon para mas matibay. At habang dito din. Uy, pangino sa. Ikuha mo na. So ito ay temporary lang. Nilalagay lang namin ito para may matungtungan po si Francis. Brace bali mga kalab para hindi mahirapan si Francis anuhin yung sa itaas. So sa bubong pala namin mga kalab, instead na ganun po yung bubong niya, so
parang pinaganon lang po namin dahil inaano po namin siya sa hangin mga kalab. Kasi kapag may bagyo kasi dito, sobrang lakas po kasi ng hangin dahil malapit lang po kami sa baybayin mga kalab, sa dagat po mga kalab. Kaya hindi pa ganun yung bahay namin mga kalab, hindi pa ganun yung bubong namin, kundi paslant lang po siya. Basta makikita nyo po ang kabuuan yan mga kalab kapag natapos na siya. Yung kung ano kaya maorba ka bugol. Kalayo. Ay. Itong binubog yan. Ay, Diyos ko, bahala na yung bahay natin. Ayo bira. Oh my God. Naluga eh. Pag ibutang ang mga kuan na kay kuan, kiling. Ang magbutang po kada katong kahoy, dili pa man ana pa man nagkahoy gyud. Sina? Love ay hapon na. So ito na po yung nagawa po ni Francis. Ayan. So yung bahay namin ngayon mga kalab, ang bahay kubo namin dito, hindi talaga siya perfect. Okay lang kahit hindi perfect. Ang mahalaga, meron kaming matibay na bahay doon sa amin mga kalab at semento pa. Ayan. So ito ay tambayan lang man po, pero okay lang kahit ganito yung bahay namin kasi ipagmamalaki din namin kasi kahit ganito yung bahay, at least meron kaming negosyo dito sa fish pond, di ba? Hindi naman yung pinaka main talaga na rason. Kasi yung rason talaga para magkaroon lang kami ng bahay kubo dahil dito sa aming fish pond mga kalab. Kaya ito po, hindi pa siya natatapos. Siguro bukas po mga kalab ay lalagyan na po yan ng nipa mga kalab. Kaya yung nipa naman hindi tayo bibili kasi gastos na naman. So dahil marunong po kaming gumawa, so syempre gagawa na lang tayo para hindi na tayo gumastos, diba? Ayan, so ito na po mga kalab, meron na po siyang mga sahig-sahig. Ayan, talagang hindi talaga siya perfect mga kalab, sa totoo talaga mga kalab, sa personal, pero okay lang talaga dahil tambayan lang naman ito. Ang mahalaga pagkatapos nito mga kalab, malinis po yung ating bakuran, lilinisin kasi diba useless lang kung malaki yung bahay mo tapos medyo maganda tapos wala namang linis, so dapat linisin talaga, diba? Kaya yun po mga kalab, talagang umuulan talaga dito. Kaya ngayon mga kalab, dahil natapos na po yung vlog namin ngayon at talagang maikli lang talaga. So syempre, maraming salamat po sa lahat po ng nagsubaybay sa vlog namin. Kaya abangan nyo po bukas mga kalab. Lagyan na po yan ng bubong mga kalab. Kaya
Just keep on watching po para bukas at palagi nyo po kaming suportaan. Bye! At siyempre mga kalab ay gagamitan din natin ang King's Vita Plus mga kalab para mas energy yun at para mas dagdag na sustansya talaga yung mga isda natin, mas lumaki pa sila. Ito yung ihahalo natin sa ating pagkain ng isda. At ito no, iganon mo lang. Ganon. Parang pulburon. Di mo akalain mga kalab na pwede din pala siya sa mga isda. Hello, ayan. So dapat pala binadalawa yung inano natin. Oo, pwede man. Isa lang po yung nadala namin mga kalab. Ayan, itong King's Vita Plus. At ayan. Kina to. So hindi lang po siya pwede sa baboy, sa pato, manok, kambing, aso. Pwede din po siya sa mga isda. So ayan mga kalab, titingnan natin kung talagang effective nga ba talaga siya dahil yun nga po na-discover namin mga kalab at yan po ang sabi po ni Ma'am Claire nga pwede daw siya sa mga bangus at timing din dahil meron na tayong fish pad. Ayan. So ngayon ay magpapakain na tayo. Tara. So ngayon mga kalab ay magpapakain na ako mga kalab. Hala. Ayan na mga kalab mo. Sa buhay natin ay kailangan nating magsipag. Siyempre, para magkaroon ng magandang buhay. Pero sa ganitong relasyon namin ni Francis, ang daming hindi naniniwala. Okay lang. Basta't ang pangarap, walang pinipiling edad, kasarian, kung sino ka pa. Laging tandaan na kapag nangarap ka, lagi mong isama si Papa God sa pangarap mo dahil hindi ka niya bibiguin. Tila parang telenovela ang istorya natin mula nung makilala at ika'y dumating sa akin. Biglaan lang kung napag-ibig, ikaw palaging nasa isip. Saya sa puso ay di maalis, ngiti sa labi mo na kay tamis na tumutulo sa tuwing ako sa'yo ay nakatitig. Tunay ngang pag-ibig ang tibok at siyang pitik ng puso ko. Abay malay ko, sa'yo lang ako kinikilig. Kahit ano ba kanya lang sasabihin, pag-ibig sa'yo ay di ko to ililihim. Pagkat mahal kita kahit na sino pang nailag na sagka